Kamusta? Handa ka na ba? Para sa pag-uusapan natin ngayon, may binigay kang isang text na may isang tanong na medyo nakakakaba pero napakahalaga. Ang tanong, paano kung ang pinakamalaking hadlang sa misyon ng simbahan ay hindi yung mga kalaban sa labas, kundi isang bagay na nasa loob mismo natin, isang maling pagkakaunawa sa kung paano ba dapat ito ginagawa? Tara, himayin natin yan. Kasi 'di ba, sanay tayo sa mga kwento ng mga superhero misyoneros, yung mga tipong iniwan ng lahat, tumawid ng karagatan, nagsakripisyo. At aminin natin, nakaka-inspire naman talaga, walang duda. Pero ayon sa material na ito, baka yung kwentong yan, kahit maganda, kulang. May isang malaking kabalintunuan na binabanggit dito. Sa panahon ngayon na nasa atin na ang lahat, pinakamodernong teknolohiya, pinakamalaking pondo, kasabay nito ang record high na bilang ng burnout sa mga misyonero at mga proyektong mabilis lang mag-fade out. Parang may mali sa formula, no? Eksakto. At yan yung pinaka-core argument ng text. Ang problema raw ay hindi kakulangan sa passion o sa resources, ang problema ay nasa ecosystem, sa sistema mismo. Ang proposal dito ay medyo radikal. Ang misyon ay hindi idinisenyo ng Diyos para sa mga solo flight na bayani. Idinisenyo ito para sa isang buong komunidad na nagtutulungan, kung saan bawat isa may kanya-kanyang mahalagang papel. Isang missional ecosystem, kumbaga. Yan. Gusto ko yung term na yan, missional ecosystem. So ang misyon natin ngayon ay talagang suriin yan. Ano ba talaga ang itsura niyan? Bakit sinasabi dito na mas matibay at mas sustainable ito kesa sa modelong nakasentro sa bayani? At ang pinakamahalaga, paano nito binabago ang pagtingin natin sa papel ng bawat isa sa atin kahit hindi tayo yung nasa front lines? Okay, para maintindihan natin yung solusyon, kailangan muna nating balikan yung problema. Paano ba tayo napunta dito sa hero model na ito? Sinasabi sa material, hindi naman ito biglaan. Dahan-dahan daw nagkaroon ng parang hierarchy. Nagsimula sa simpleng division of labor. May mga tinawag na umalis at pumunta sa malayo at ang iba naman naiwan para maging support. At dyan nagsimula yung subtle na pagbabago. Yung dapat ay practical na pagkakaiba lang, naging parang theological na pag-aakala. Ang pagtawag o calling ay naging halos exclusively about geography, kung aalis ka o hindi. Yung mga naiwan, naging parang second-class citizen sa misyon. Sila na lang yung tagapagbigay ng pera, tagadasal paminsan-minsan, at tagapalakpak mula sa malayo. Ang resulta, ang paghanga sa mga misyonero ay nauwi sa distansya. Wow, ang galing nila. Hindi ko kaya yan. Gets ko. Para kang nanonood ng NBA, humahanga ka kay LeBron James pero hindi mo naman iniisip na kasama ka sa team niya. Manunood ka lang. So, ang nangyari, na-outsource ng mga simbahan ang misyon sa mga espesyalista, imbes na isabuhay ito bilang buong komunidad. At dito napapasok yung pinakamalaking problema na tinutukoy ng source. Nagiging marupok ang buong sistema. May isang quote dito na sobrang tumatak sa akin. Sabi, ang hero model daw ay lumilikha ng momentum without resilience, passion without architecture. Wow! Grabe no? Kumbaga, ang bilis ng takbo sa simula, ang lakas ng excitement, pero sa unang lubak pa lang, wasak na. All passion pero walang balangkas, walang pundasyon na kayang sumalo sa bigat. Kasi ang bigat na dapat pasa ng isang buong komunidad ay inipapasa sa balikat ng iilang tao. Teka, parang counterintuitive yan. Akala ko ba yung mga kwento ng bayani ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon? Paanong ito rin pala ang nagiging sanhi ng pagkapagod at burnout? Magandang tanong yan. Nakaka-inspire siya sa simula, oo. Pero ang hindi natin nakikita ay yung pressure na nililikha nito. Kapag ang isang tao ay inilagay sa pedestal, inaasahang siyang maging perpekto, laging malakas. Hindi siya pwedeng manghina. At kasabay niyan, yung simbahan na nagpadala, nagiging dependent sa success stories niya. Kung walang magandang report, parang failure ang lahat. It creates an unhealthy cycle of pressure and performance na nauuwi sa pagkakasunog hindi lang ng misyonero, kundi pati na rin ng sigasig ng simbahan. Para kang nagtayo ng napakagandang gusali sa pundasyon ng buhangin.
Okay, malinaw sa akin ngayon kung gaano ka-fragile ang hero model. So, ano yung alternative? Dito na ngayon pumapasok yung idea ng missional ecosystem. Ano ang itsura nito? Hindi ito bagong strategy. Ito ay pagbabalik sa pinaka-DNA ng Diyos. Sabi nga sa Genesis 1:26, lalanginin natin ang tao ayon sa ating larawan. Plural. Oo, plural. Mula't sapol ang Diyos ay kumikilos bilang isang komunidad sa loob ng Trinity. Ang Ama nagsusugo, ang Anak sumusunod, ang Espiritu nagbibigay lakas. Walang kumikilos ng mag-isa. Kaya ang misyon ay hindi lang isang aktibidad na inimbento ng Diyos, ito ay pagpapahayag ng kung sino siya. Wow! So hindi lang ito a matter of what works best, ito ay a matter of reflecting God's own character. At ito rin yung pattern na nakikita natin sa New Testament, 'di ba? Kay Jesus at sa mga disipulo. Exactly. Hindi niya sila ipinadala bilang mga lone wolf agents. Binuo niya sila bilang isang community, tinuruang manalangin ng magkakasama at nang isinugo niya sila by pairs, dala-dalawa. Kahit si Pablo, na kinikilala nating a giant of the faith, tingnan mo ang mga sulat niya, laging puno ng pasasalamat sa mga simbahan, sa mga taong sumusuporta sa kanya. Yung mga nananalangin para sa kanya. Oo, ginagamit niya ang salitang Griego na koinonia, partnership, fellowship. Malinaw sa kanya na ang pagsulong ng ebanghelyo ay isang team sport. So itong ecosystem na ito, sino-sino ang mga players sa team? Kasi sa hero model, parang dalawa lang, yung bayani at yung mga taga-cheer. Maraming mahalagang papel. Hindi lang goers yung mga pumupunta at senders yung mga nagpapadala ng pondo. Sinasabi sa source, kasama dyan ang mga intercessors, yung mga dedicated sa pananalangin. Nandyan ang mga coaches o mentors. Mga gumagabay? Oo, yung mga may experience. Nandyan din ang mga marketplace leaders, mga business people, mga doktor, mga tech experts, at syempre, nasa sentro ang buong lokal na simbahan. Walang papel na mas mataas o mas mababa, bawat isa ay mahalaga, tulad ng iba't ibang bahagi ng katawan sa 1 Corinthians 12. Sabi pa nga doon, yung mga bahagi na tila mas mahina ay sa katotohanan mas kailangan pa. Okay, kung isa itong ecosystem, parang isang garden, ano yung mga elements na nagpapanatili dito na buhay at malusog? Tinutukoy ng material ang tatlong haligi: interdependence, panalangin, at ang papel ng lokal na simbahan. Unahin natin yung interdependence. Medyo malalim yan, hindi lang to simpleng teamwork, di ba? Higit pa sa teamwork. Ayon sa source, ang interdependence ay isang theological necessity. Theological necessity. Ibig sabihin, kailangan ito dahil sinasalamin nito ang kalikasan mismo ng Diyos. Sa isang healthy ecosystem, hindi lang isang tao ang nagdedesisyon. Sama-sama. Ang hirap, hindi lang isang tao ang dumaranas. Dinadamayan. Ang tagumpay, hindi lang isang tao ang kinikilala. Sineselebrate ng lahat. Ang ganda, di ba? Maganda pakinggan. Pero teka, para maging critical, hindi ba't may risk din ito? Baka maging sobrang daming cooks in the kitchen at wala nang mangyari? O kaya naman, baka maging excuse ito para sa iba na hindi na umaksyon kasi part naman ako ng ecosystem by praying from my couch. Valid yung concern na yan at yan ang nangyayari kapag mali ang pagkaunawa sa interdependence. Hindi ito tungkol sa pagiging indecisive o passive. Tungkol ito sa alignment. At isa pang malaking binabago nito ay yung maling hati sa pagitan ng sagrado at sekular. Sa hero model, parang mas banal yung trabaho ng pastor. Pero sa ecosystem, ang galing ng isang accountant, ng isang engineer. Ng isang artist. Oo, lahat yan pwedeng maging mahalagang contribution. Naalala mo si Bezalel sa Exodus? Sabi pinupuspos siya ng espiritu para sa trabaho niya. O si Lydia sa Acts, isang businesswoman, yung negosyo niya ang naging daan para mabuksan ang ebanghelyo sa buong Europa. Bawat bukasyon, nagiging daluyan ng pagsunod. Okay, gets ko na yung interdependence. Dapat magkakakonekta tayong lahat sa iba't ibang paraan. Ano naman yung pangalawang haligi? Paano pumapasok ang panalangin dito? Kasi madalas, sa totoo lang, parang add-on na lang yan, di ba? Yung, oh, and let's pray for them. Parang afterthought?
Dito, binigyan tayo ng isang napakagandang analogy. Ang panalangin daw ay hindi lang dekorasyon sa misyon. Hindi rin ito spiritual warm-up. Ito ang power grid. Power grid. Ito ang kuryente na nagpapatakbo sa lahap. Ito mismo ang trabaho. Isipin mo, bawat malaking pagkilos ng Diyos sa kasulatan. Ano ang nauuna? Panalangin. Ano ang nagsusustain dito? Panalangin. So kung walang panalangin, kahit gaano kaganda ang plano at strategy, para kang may state-of-the-art na appliances pero wala kang saksakan. Tamang-tama yung analogy mo, ganyan-ganyan. Ang sabi sa text, kapag ang panalangin ay nahiwalay sa estruktura ng misyon, ang nangyayari ay frantic activity pero humihina ang spiritual discernment. Nagiging abala tayo sa maraming ginagawa pero hindi na natin alam kung yun ba talaga ang pinapagawa ng Diyos. Nagiging reactive tayo sa mga problema imbes na responsibo sa direksyon ng Espiritu. Ang panalangin ang nagpapaalala sa lahat na hindi natin ito ginagawa para sa Diyos, kundi kasama ang Diyos. Ito ang makina, hindi ang emergency brake. Ang makina, hindi ang emergency brake. Gusto ko yan. At ito na yung pangatlong haligi na para sa akin ay pinaka-challenging, ang papel ng lokal na simbahan. Sinasabi rito na isa sa mga pinakamalaking casualty o biktima ng sirang sistema ay ang lokal na simbahan mismo, na madalas ay nagiging simpleng funder na lang, parang ATM. Nakakalungkot, pero totoo. Ang pagpapadala ay naging transactional imbes na relational. Magkano kailangan mo? Okay, ito. Padalahan mo kami ng report. Pero sa Biblia, ang lokal na simbahan ang sentro ng lahat. Ito ang pangunahing lugar kung saan nahuhubog ang karakter, natutukoy ang tawag at binibigyan ng lakas ang mga isinusugo. Paano yun nangyayari sa practice? Ang classic example na binigay ay ang simbahan sa Antioch sa Acts 13. Habang sila'y worshiping the Lord and fasting, doon nagsalita ang Holy Spirit. Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. Pansinin mo, hindi lang sila nag-identify ng misyonero. Ang simbahan sa Antioch ang nag-cultivate, nag-alaga, nag-disciple kina Pablo at Bernabe. Nung isinugo sila ng isang komunidad na kilalang-kilala sila, nagmamahal sa kanila. At patuloy na nakikiisa sa kanila. Eksakto. Ang simbahan ay dapat isang greenhouse or nursery, lugar kung saan tumutubo at lumalago ang mga lingkod, hindi lang isang recruitment agency o bangko. So kung malusog ang ecosystem, kung ang interdependence, panalangin, at ang simbahan ay nasa tamang alignment, ano ang resulta? Ano ang nagbabago? Dito na natin makikitang ang tunay na kapangyarihan. Ayon sa material, ang tunay na kapangyarihan sa misyon ay hindi nagmumula sa tindi ng ating pagsisikap o sa karisma ng isang leader. Nagmumula ito sa alignment, pagkakaisa sa kalikasan ng Diyos, sa kanyang mga layunin at sa kanyang mga tao. At ang kapangyarihang ito ay hindi nasusukat sa bilis kundi sa endurance, sa katatagan. So kung susumahin natin, hindi pala paramihan ng pondo o pagalingan ng strategy ang sukatan. Ang secret ingredient pala, ayon sa text, ay alignment. Parang sa kotse, no? Kahit gaano kalakas ang makina mo, kung wala sa alignment ang mga gulong, hindi ka aabot sa malayo at masisira lang ang sasakyan mo. Ganun ba yun? Perfect analogy. At ito ay isang mas tahimik na kapangyarihan. Hindi ito kasing ingay na mga success stories ng isang bayani, pero mas malalim ang ugat. Ang mga kilos ang nakaugat sa interdependence, mas nagtatagal kesa sa mga dala lang ng personality ng isang leader. At yung mga simbahang nakasentro sa panalangin. Mas kayang harapin ang mga pagsubok kaysa sa mga puro programa lang. At ang mga misyonerong sinusuportahan ng isang buong ecosystem, hindi lang ng pera, ay mas tumatagal sa kanilang tawag. Ibig sabihin, hindi na tayo naghahanap ng mabilis at nakakabilib na resulta, kundi ng bunga na nananatili, gaya ng sinabi sa John 15. Ang goal ay hindi na performance, kundi faithful participation. Eksakto. Ang misyon ay nagiging isang matapat na pakikilahok sa ginagawa na ng Diyos sa mundo. Hindi na siya isang marupok na pagsisikap ng tao na i-please ang Diyos o ang mga supporters. At sa pagbabagong iyon ng pananaw, ang simple at ordinaryong pagsunod ng maraming tao na nagtutulungan,
Grabe, napakalinaw ng pagbababagong ipinapanukala sa material na ito. Hindi ito maliit na adjustment. Isa itong major paradigm shift. Isang imbitasyon na baguhin ang buong pananaw natin sa katapatan mula sa pagiging isang solong bayani tungo sa pakikilahok sa isang masalimuot at magandang ecosystem. Mula sa paghanga lang sa iilan tungo sa pag-ako ng responsibilidad ng lahat. At mahalagang idiin, hindi ito para maliitin ang sakripisyo ng mga taong tunay na isugo at nagpunta sa malalayong lugar. Sila ay bahagi pa rin ng kwento. Ang layunin nito ay sabihin ang isang mas buo at mas tumpak na kwento. Isang kwento kung saan ang katapatan ay hindi nasusukat sa pagiging visible o sa heograpiya, kundi sa alignment at pagkakaisa sa buong katawan ni Kristo. Ang aral dito hindi pala nangangailangan ang Diyos ng mga pambirang tao. Ang kailangan niya ay mga ordinaryong tao tulad natin na handang maglingkod sa isang pambirang Diyos nang magkakasama. Isang tanong na maaari mong pag-isipan. Sa iyong sariling komunidad, sa iyong simbahan, sa iyong small group, sa iyong organisasyon, saan mo marahil kahit hindi sinasadya, ipinagdiriwang ang bayani habang napapabayaan ang ecosystem na dapat sanang sumusustento sa kanila. At ano ang isang maliit, praktikal na hakbang na maaari mong gawin para palakasin ang ugnayan, ang interdependence, sa loob ng inyong ecosystem ngayong linggo?